Dear Kuya Bono, lumaki ako na laging pinagsasabihan ng ang malas mo naman. Ito ay dahil sa mga sumusunod na dahilan. Number 1, lumaki akong hindi kumpleto ang magulang. Number 2, hindi ako mahal ng mama ko. Number 3, hindi ako maganda. Number 4, hindi ako matalino. Number 5, wala akong talent. Number 6, kakaunti ang kaibigan ko. Number 7, kokonti at madalas wala akong baon sa school ko. Noong magdalaga ako, malas pa rin daw ako dahil naman sa mga sumusunod na dahilan. Number 1, wala pa rin akong nanay. Number 2, walang nagkakagusto sa akin. Number 3, hindi ako kaagandahan. Number 4, hindi ako maporma. Number 5, wala akong pera. Number 6, kokonti ang kaibigan ko. Noong ganap na akong dalaga, hindi pa rin ako swerte dahil naman sa mga sumusunod na kadahilanan. Number 1, wala pa rin akong nanay. Number 2, hindi pa rin ako kagandahan. Number 3, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Number 4, boring at mababa ang sweldo sa trabaho ko. Number 5, iisa ang kaibigan ko. Number 6, kokonti ang ipon ko. Number 7, gwapo nga ang unang boyfriend ko pero niloloko lang ako. Sa kasalukuyang panahon, Kuya Bono, na 41 years old na ako, malas pa rin daw ako dahil naman sa mga dahilan ito. Number 1, hindi ako gusto ng pamilya ng asawa ko. Number 2, magulang daw ako na hindi nakaranas na magkaroon ng magulang. Number 3, hindi ako mayaman. Number 4, mas pumangit pa ako. Number 5, niloloko daw ako ng asawa ko. Number 6, kaawa-awa daw ang mga anak ko. Number 7, ang nag-iisang kaibigan ko ay peke at pinagtatawanan ako kapag nakatalikod ako. Number 8, miserable daw ang buhay ko. Number 9, isa daw akong literal na alila ng kamalasan. Kayo na ang humusga, mga kahugot, kung tama sila. Subalit para malaman nyo kung sino ang huhusgahan nyo, magpapakilala muna ako. Ako si Wilani at ito ang kwento ng buhay ko. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindig, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay may roon, isang umaga, isang umaga, gulong ng palad ang buhay ay gulong ng palad.
Si Desiree ang nag-iisang kaibigan ko. Literal siyang chismosa. Aminado po siya dyan. Talagang talakera siya at siya yung tipong gustong laging pinapakinggan. Bida-bida sa lahat ng kwentuhan at may komento siya sa lahat ng issues at mga bagay-bagay. Si Desiree ay kagaya ko ring nandito sa ibang bansa at tuwing linggo'y kasakasama ko siya. Grade 3 lang kami nung maging magkaibigan kami ni Desiree at oo, hindi siya yung tipo na pwedeng ituring na best friend o very good friend dahil marami siyang pangit na ugali. Pero siya ay nag-iisang kaibigan ko at hanggang ngayon nga, makaraan ng 39 years ay nakakasama ko pa rin siya lagi. Araw-araw na nakakausap sa phone, sa chat, sa video call at siya actually ang mahilig magsalita ng Diyos ko, malas mo naman. Si Desiree ang number 1 basher ko. Chinichismis niya ako, nilalait pa rin hanggang ngayon pero hindi ko siya maitapon-tapon, Kuya Bono. Hindi lang dahil sa mawawalan ako totally ng kaibigan, kundi dahil sa totoo lang ay mahal ko siya. Dahil for 39 years, Kuya Bono, ay siya lang ang hindi nang iwan sa akin. Wilani ang spelling ng pangalan kong Wilani. Wilani ang bigkas niyan dyan sa Pilipinas pero dito sa abroad naging Wailani dahil nga sa Amerikano kong amo. Si Ditas nga dati nilang helper at kapitbahay lang namin ngayon ay Daitas kung tawagin niya. Minsan nga piniloso po ko si boss nung tanongin niya sa akin ang Tagalog ng rice. Sabi ko, baygas. String beans, saitaw, at ang fork ay tinidor. Mabait ang amo kong lalaki, Kuya Bono. Sa kanya ay sinuwerte ako pero minalas ako sa amo kong babae. Chinese kasi, seryoso at masungit. Tim ang pangalan ni Sir, Ling naman si Ma'am, Den ang palayo ng panganay nilang anak na lalaki, Don naman ang bunsong babae. Don na parang Don Sulueta. So pag pinagsama-sama ang mga pangalan nila ay mabubuo mo ang kantang Tim Aling Aling Din Don. Sa mga shoutout natin, Robert Bulusan Bravo, Kuya Bono, pa shoutout from Taiwan to all sa mga Ilocano, kabagis na nakikinig ng programa mo. Maraming salamat, Robert. Marie Chris Dumlao Uson, shoutout po from Igig, Cagayan. At mula naman kay Mary Kinonga Pinartok, shoutout to you. Ganun din kay Weng Limtang Hidchom Draman, shout kay Bono, kumusta ka na po? Abangers po ko from Eden, Cabarugis, Quirino. Aawitan ko kayo, awit na may sasayaw nyo. Ako ay inyong sundan, kay ganda nitong pakinggan. Sa simula hanggang wakas, ang himig pinaling-ding-dong. Madalas kong kinakanta yan kapag nagtatrabaho ako dito sa apartment nila.
Sila ang pangalawang employer ko dito sa Hong Kong at masasabi kong malayong mas okay dito kesa sa una kong amo. Dito kasi Kuya Bono, malapit sa lahat. Nasa 10th floor kami. Sa ibaba ng building ay may supermarket na andun na ang lahat ng kailangan mo, pati gulay, isda, karne. Sa kabilang building lang ang school ni Den, so kahit naka-stroller lang ang bunsong si Don ay nasusundo ko si Den kapag nalilate ng uwi si Sir Tim. Mas maaga siya laging umuwi mula sa trabaho kumpara sa asawa niyang si Ma'am Ling. Dadaanan niya na si Den at pag-uwi niya dito, siya pa ang madalas magluto. Mahilig kasi si Sir Tim na magkusina. Lahat yata ng pagkain sa iba't ibang bansa, balak niyang subukang lutuin. Manonood muna yan ng video tutorial sa YouTube. Maya-maya ay uutusan na ako sa baba para bumili ng mga sangkap ng lulutuin niya. At ako din lagi ang unang nakakatikim ng luto niya. Minsan nga ay na-curious siya sa kare-kare kaya nagpabili ng sangkap sa akin. Unfortunately, walang buntot ng baka at alamang. Karneng baka na lang ang binili ko tapos nanghingi ako ng alamang kina Desiree pero kinailangan ko bang maglakad ng 15 minutes. Lahat ng Tagalog words ng mga sangkap sa kare-kare, tinanong niya sa akin at noon ko siya pinagluloko naman. Saitaw, sabi ko sa sitaw. Saibuyas sa sibuyas, at manay, sabi ko sa mani. Ilang beses ko na kasi siyang itinama na Wilani ang bigkas sa pangalan ko at hindi Wailani, pero Wailani pa rin siya ng Wailani. Anyway, Kuya Bono, ang Wilani ay pinagdugtong na pangalan ng ama kong si Wilfredo at ina kong si Anita. O diba? May nalalaman pa silang pa-combine ng pangalan nila para ipangalan sa bata na pinabayaan lang naman nila. Lumaki ako sa poder ni Tita Wilma na nakababatang kapatid ni Papa. Sa Bicol din isinilang at lumaki si Tita Wilma pero nakapag-asawa ng isang magsasaka na taga dyan sa Isabela, si Tito Miguel. May dalawa silang anak, si Andrea ang panganay at si Dandy ang bunso. Mas matanda ako ng 10 months kay Andrea pero naging magkaklase kami sa grade 3 dahil nainto ako ng 1 taon. Maganda at matalino si Andrea noon pero nakasarayan niyang apihin ako. Inispoiled kasi siya kahit hindi naman sila rich. Maliit ang bahay nila sa tabi ng bukid at sa lugar na yon ay 5 lang ang bahay. Yung 3 ay mga kapatid lang din ni Tito Miguel at yung isa ay bahay naman ni Desiree. Noon ay may kaya si Desiree. Sa private school sa bayan nga siya noon nag-elementary while kami ni Andrea. Sa elementary school lang sa barangay na ilalakad lang namin ng 10 minuto. Sementado naman ang mga daan, Kuya Bono, kahit pa puro bukid halos ang makikita mo sa paligid. Sa totoo lang, kaagad akong na-inlove sa lugar nila noong bagong dating lang ako. Sa Batasan Hills, Quezon City kasi ako'y sinilang. Doon din ako nag-aral ng kinder hanggang grade 2. Nahinto ako nang magi-grade 3 na sana ako kasi nilayasan na kami ng mama ko. Pangit ang lugar namin sa Batasan Hills. Squatter, magulo, maingay, mabaho. Noong iuwi ako ni Papa sa Isabela, buwan ng July noon at napaka-berde ng paligid, halos puro berdeng palaya na makikita mo, presko ang hangin at napakatahimik. Kung may maingay man noon ay tahol ng mga aso, kunin ng mga ibon, tilaok ng manok at lumang motor ni Tito Miguel na siyang pinaka-service niya. Sabi ko noon, magiging maayos na ang buhay ko doon. Magiging masaya na ako, pero hindi naman naging lubos dahil nga nakikitira lang ako sa tita ko
At ang pinsan kong si Andre ay maldita naman kaya nagdusa pa rin ako. But still, kumpara sa buhay ko noon sa QC, mas okay na ako sa piling ng tita ko. Dahil mabait naman si tita, pero syempre, ako o si Andrea, kay Andrea siya papabor lagi. Pamangkin lang niya ako anak niya si Andrea. Naalala ko pa nga, Kuya Bono, sa tuwing may dadaan na nagtitinda ng cornetos. Minsan binibilan kami ni tita pero si Andrea, kukunin niya yung chocolate sa pinakadulo ng apa. Yung pinakahuli mo sanang makakain na paborito ko rin pero hihingin pa niya. At dahil ayoko siyang magalit sa akin ay ibibigay ko na lang. Para akong yaya ni Andrea noon, lalo na kapag nasa school kami. Ako ang utusan niya kahit sa mga gawaing kaya naman niya. Nasa tabi na nga niya, patatayuin pa ako para iabot ito sa kanya. Sabi ni Desri noon pati daw sa pinsan ay napakamalas ko. Hindi na lang ako kumikibo noon dahil kahit alipin ako ni Andrea ay nalamangan ko siya sa isang bagay, kalusugan at kaseksihan. Dahil kasi sa pagkatamad niya ay tumaba siya, lalo na nung high school na kami, while ako na laging kumikilos at pinakikilos ay nanatiling sexy at malusog. Noong dalaga na ako, Kuya Bono, ay dumating sa buhay ko ang isang babae na nagsabi sa akin na may maganda sa likod ng bawat pangit. At sa ngayon ay naaalala ko nga na kahit hindi gaano maganda ang naging buhay ko noon sa Isabela, dahil sa pinsan kong si Andrea ay may kagandahan nga at may kapangitan sa kanya dahil sa pagiging tamad niya. Ako na napipilitang magtrabaho lagi, kumilos, ay may maganda namang idinulot. At parang nga sa likod ng bawat kamalasan, mayroon at mayroon ka laging ipagpapasalamat. Bahagi ng natural na pagiging marites ni Destry kahit nung mga bata pa lang kami ang lagi akong ikumpara sa pinsan kong si Andrea. Bakit si Andeng ganito, ikaw ganyan? Lagi siyang may ganyan. Hinahayaan ko na lang at hindi naman talaga ako masyadong nasasaktan kasi alam na alam ko naman na nakikitira lang ako. Si Andrea ay mahal na mahal ng magulang niya while ako iniwan lang ng mga magulang ko. Kung sa pagiging inggitera, oo, inggitera din ako. Hindi lang kay Andrea kundi sa maraming taong nakilala ko. Kahit nga kay mismong Destry noon ay nainggit ako dahil siya ay naging crush ni E-Boy na siyang crush ko nung grade 6 na ako. Kaklase ko siya pero hindi kami close at si Destry ay sa private school sa bayan nag-aaral pero tuwing Sabado, nagbabike si E-Boy para makarating sa purok namin at para masilayan lamang si Desiree. Kapag wala si Desiree, si Andrea ang kakausapin ni E-Boy at magtatanong kung nasaan si Desiree. Susupladahan naman ni Andrea si E-Boy at kapag ganon, aakalain kong sa akin na magtatanong si E-Boy pero hindi naman niya ako kakausapin. Susulyapan lang niya ako tsaka aalis. Nasasaktan ako noon sa tanong na bakit ako hindi gusto ng gusto ko? Bakit iba ang gusto niya?
Masakit yon kasi first time ko magkagusto sa isang lalaki pero walang nakakaalam na nasasaktan ako noon kasi hindi ako nagkukwento kay Destry, lalo namang hindi kay Andrea, hindi lang dahil lalaitin o pagtatawanan lang niya ako kundi isusumbong pa niya ako kay tita. Nasasaktan man ako noon pero lumipas lang din yon, Kuya Bono. Lumipas pero hindi nagwakas dahil ang pagkakagusto ko ng lihim kay Iboy ay nasundan pa ng ilan nung high school na ako. First year, 3 yatang naging crush ko, isa nung second year, isa din nung third year. Pero lahat yon, pasekreto lang. Lihim lang akong humanga at nagmahal pero hindi nila alam. Naghinto na naman ako nung magpo-4th year na ako dahil kinuha na ako ni Papa at isinama naman niya ako sa Cavite dahil buntis na noon ang kinakasama niyang si Tita Hilda. Excited pa ako noon, Kuya Bono, kasi sabi ni Papa, tabi lang daw ng dagat ang lugar nila sa Cavite City. Sa edad kong 16 noon ay hindi pa talaga ako nakakakita ng aktual na dagat, pero napakarami kong pantasya o maraming pagkakataon sa pangangarap ko ng gising na ako at ang mahal ko ay nasa tabi ng dagat, naglalambingan, naghahabulan. Habang nasa biyahe kami ni Papa noon, nilibang ko ang sarili ko sa pag-i-imagine na tuwing umaga, maglalakad ako sa dalampasigan ng nakapaa. Ganon din kapag bago lumubog ang araw sa dapit hapon, tatambay ako sa tabing dagat. Doon ako magmumuni-muni, panonoorin ang paglubog ng araw, at doon ko rin makikilala ang lalaking una kong magiging boyfriend. Gabi na nung makarating kami ni Papa ng Cavite City at wala akong dagat na nakita. Gaya din sa Batasan Hills noon ay pangit at masikip ang inuupang bahay ni Papa. Squatter din, Kuya Bono, magulo at maingay kahit gabi na kaya't nanibago na naman tuloy ako. Sa Isabela kasi sa purok ni na tita, kahit araw tahimik talaga. At pagsapit ng gabi, mga ingay ng insekto na lang ang halos maririnig mo at kay aga naming nakakatulog. Nakatulog pa rin naman ako sa unang gabi ko sa Cavite City dahil siguro sa pagod sa biyahe. Nagising ako alas 5 ng umaga, tulog pa sina Papa. Lumabas ako dala ng pag-asang makikita ko na ang dagat. Pero paglabas ko ng pinto ay marumi at masikip na eskinita ang tumambad sa mukha ko. Mga bahay na pangit at dikit-dikit. Nasaan ang dagat? Tanong ko noon sa sarili ko. Wala pang gaanong tao sa eskinita noon pero pinili kong huwag nang lumabas. Inisip kong niloko ako ni Papa. Pero hindi naman pala. Nakita ko din ang dagat makaraan ng 3 araw noong magpasama si Tita Hilda sa kaibigan niyang nakatira sa Crescini Street. At doon ko palang nakita ang dagat na hindi naman pala talaga dagat kundi Manila Bay na marumi. Malayong malayo sa nai-imagine kong asol at malinis na tubig, puti at pinong buhangin. Ang nakita ko, Kuya Bono, ay itim at maruming buhangin, maraming kalat at basura, tabi-tabi ang mga bangka. Hindi ko natagalang pagmasdan. Disappointed ako noon kasi hindi ngayon ang inaasahan ko. Pero may natutunan ako sa disappointment ko. Huwag umasa kasi masakit sumampal ang expectation versus reality. Mabait ang stepmother kong si Tita Hilda. Mas matanda siya ng 7 taon kay Papa na pangalawa na raw niyang naging asawa. Ilocana si Tita Hilda, tubong Sambales. Maputi siya pero kagaya ko ding hindi kagandahan. Pero noong isilang niya ang kapatid ko sa ama, napaka-cute naman.
Pero napataas kilay na naman ako dahil si Papa, pinagdugtong na naman niya ang mga pangalan nila ni Tita Hilda para ipangalan sa bata. Hilfred. Gayon pa man Kuya Bono ay alam kong hindi magagaya sa akin si Hilfred na iiwan lang ng mama niya dahil mabuting babae si Tita Hilda. Nakakahiyang ikumpara siya sa aking tunay na ina. Napansin ko rin napakadalang nilang magsagutan ni Papa noon. Hindi kagaya ng mama ko noon na laging nakabulyaw, laging away ang hanap kay Papa. Alam kong hindi patas pero mas minahal ko pa si Tita Hilda. Mas tinuring ko pa nga siyang ina kaysa sa tunay kong ina. Hinangad ko noon na sana sila na lang talaga ni Papa ang magsasama habang buhay pero hindi yun nangyari dahil sa bugok kong tatay na nagawa pang pumatol sa ibang babae na mas maganda lang kasi at mas bata kaysa kay Tita Hilda. Luhaan at puno ng sama ng loob na lumayas si Tita Hilda. Umuwi na lang siya sa kanila sa San Marcelino, Zambales dahil pinili talaga ni Papa si Madjing na magandang at sexy pero tamad naman at burara. Noong panahong yun, Kuya Bono, ay 18 na ako at nakatapos naman ako ng high school sa SPNHS o Sangley Point National High School. Nagtapos ako ng high school na hindi man lang nakaranas ng first love, pero okay lang dahil mature na ako mag-isip noon at marami akong natutunan mula kay Tita Hilda. Sa kanya ko actually unang narinig yung salitang may maganda sa likod ng pangit. Binigyan niya ako noon ng mga halimbawa. Inuna niya yung buhay namin sa pangit na lugar na yon na kahit papano kasi ay masaya naman ang buhay namin nung una dahil buo kami. Pangit din daw kami pareho pero maganda ang kalooban namin. Naisip ko noon, pangit din ang high school life ko, lalo na nung 4th year dahil hindi nga ako nagka-boyfriend pero inisip ko na lang na ang kagandahan noon ay hindi ako napag-asawa ng maaga. Inisip ko din na kahit masamang-masama ang loob ni Tita Hilda nung umalis sila ni Hilfred dahil sa katarantaduhan ni Papa, makakangiti pa rin siya dahil kasama niya ang anak niya. Iyon yung mga unang naging halimbawa ko sa may maganda sa likod ng bawat pangit. Pero ang nakakatuwa, Kuya Bono, ay naging literal ito nung makapagtrabaho ako sa tindahan ng Chinese products. At sa dinami-dami kasi ng sales lady ay si Corinne pa ang naging close sa akin. Napakaganda at napaka-sexy ni Corinne, Kuya Bono, at laging ako ang gusto niyong kasama. Sa totoo lang, tuwing kakain kami ng tanghalian sa paborito naming karinderya, pinagtitinginan kami ng mga kalalakihan kaya naman hiyang-hiya akong sumabahay kay Corinne. Kaya madalas ay binibilisan ko ang lumakad para mauuna ako sa kanya. At yun yung literal na may maganda sa likod ng pangit. Pero kahit hindi ako maganda noon, Kuya Bono, baka hindi ka maniwalang nagka-jowa ako ng gwapo. Katrabaho din namin sa Chinese store. Siya, si Reginald. First boyfriend ko siya, Kuya Bono, pero natakot akong mahalin siya kaya noong malaman kong may dinidigahan pa siyang iba ay umiwas ka agad ako. Ayoko masabihin na brinik ko siya kasi, hello, sino ba ako para mang-break ng gwapo? Umiwas na lang ako hanggang sa nagsawa din siya at pinatunayang totoo nga na may dinidigahan siyang iba. Hanggang sa hindi na kami totally nagpapansinan, hanggang sa nag-resign na siya at lumipat na lang ng trabaho sa mall sa Imus, Cavite. Nakadalawang taon din ako sa Chinese store na yon. Nakapagtrabaho din ako sa SM Imus pero 6 months lang bago ako naglayas dahil
Hindi ko natiis ang atmosphere sa bahay na inuupahan ni Papa kasama ang jowa niyang si Majing. Hindi ko na lang idedetalye ang mga hindi ko nagustuhan sa kanila kasi nakikinig din sa'yo si Majing, Kuya Bono. Sa katunayan, sa cellphone niya ko unang narinig ang boses mo noong 2022. Nung minsang dalawin ko si Papa ay nadatnan ko si Majing na nakikinig sa YouTube channel mo. Pero before that, balik muna tayo noong taong 2002. 20 years old na ako noon at nilayasan ko nga sila ni Papa. At ako'y nagpunta sa San Marcelino, Zambales para lang sana mag-attend ng second birthday ng kapatid ko sa ama na si Hilfred, anak ni Tita Hilda. Pero that day ay ang laki ng dala kong bag at puno ng damit ko. Nag-endo na rin ako noon sa mall kaya't wala na akong trabaho. Naisipan kong magbakasyon na lang kahit 2 weeks lang sana kina Tita Hilda. Pero hindi ko sukat akalain, Kuya Bono, na doon na pala ako makakapag-asawa. Ninong ni Hilfred sa binyag si Charlie at naroon siya ng birthday ng kapatid ko. Matanda ng 3 taon si Charlie sa akin. Magto-21 ako noon, siya naman ay 24 na. Taga San Narciso, Zambales talaga siya, pero best friend niya si Hiro na bunsong kapatid ni Tita Hilda. Yung 2 weeks na plano kong bakasyon na-extend hanggang sa dumating pa nga si Annette, nakatrabaho ko dati sa SM na siya ko sanang dapat pakikituluyan sa Imus. Pero nagbakasyon na lang din si Annette ng 1 linggo. Pagkatapos noon, umuwi siya ng Cavite na hindi ako kasama kasi ayaw na akong payagang umalis ni Charlie. Magpakasal na daw kami. Gusto kong isiping nagbibiro siya noon pero seryoso ang mukha niya. Tapos si Hiro, ganito naman ang tirada. Sige na kasi, Lani. Sagutin mo na si best friend. Ang sagot ko naman ay, Naku, Kuya Hiro, mabait akong tao. Pinapauna ko na sa'yo. Tiyak, maaawa ka sa akin kapag naloko lang ako niyang kaibigan mo. Ay, naku, Lani. Hindi ko babakapan sa'yo tong best friend ko kung manluloko siya, no? Alam kong parang nanay mo ang ate ko, kaya parang kadugo na rin kita. Hindi kita ipapahamak. Hindi ko pa rin kaagad sinagot si Charlie kasi magandang lalaki siya, Kuya Bono. Alam kong hindi kami bagay kaya lang nagpakaseryoso naman siya sa panliligaw. Ipinakilala pa niya ako sa pamilya niya. Mga Ilocano sila, Kuya Bono, kaya nakakapag-Ilocano din ako noon sa wakas. Yung mga Ilocanong natutunan ko nung tumira ako sa tita ko sa Isabela. Hanggang sa dumating ako sa puntong nakalimutan ko na yung sinasabi ko dati na hindi kami bagay. Kasi pinakita talaga ni Charlie ang pag-aalaga at paglalambing niya sa akin. Walang araw halos noon na hindi ako kinilig kapag kasama ko siya. Alam mo yung pakiramdam na special ka. Sa kanya ko yun unang naranasan at naramdaman. Kapag kasama ko siya, parang safe na safe ako. Kaya naman matapos lang ng 4 na buwan niyang paniligaw ay sinagot ko na nga siya. Nakapagtrabaho din ako sa dry goods store sa San Marcelino. Si Charlie naman ay pahinante noon ng distribution company at kliyente nila ang 3 malalaking grocery store sa San Marcelino. Kaya't halos araw-araw din kami nagkikita noon. Sumasaglit siya lagi para lang makita ko, madalhan ng kung ano-ano. 19 months kaming naging steady bago kami nagpakasal. Nag-ipon lang talaga siya, Kuya Bono, ng pangkasal namin. Normal na kasal at dumating naman si Papa at Majing kahit na sariwa pa ang sugat sa mukha ni Majing noon dahil nagpang-abot daw sila ni Mama.
nag-away at nagkasakitan ng malala. Pinakulong ni Madjing si Mama, attempted murder ang naikaso sa kanya, dagdag ng testimonya ni Papa tungkol sa kasamaan ng aking ina. Nakakakonsensya, Kuya Bono, na hindi ko man lang siya nadalaw noon sa kulungan. Kaagad kasi ako nagbuntis at nagsimula na nga maging ina, kaya hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makita si Mama. Kahit kasi gaano pa siya kasama, ina ko pa rin siya at wala ako sa mundong ito kung hindi dahil sa kanya. Akala ko, Kuya Bono, magkakaroon na rin ako ng isa pang ina sa katauhan ng nanay ng asawa ko kasi sa totoo lang ay mabait sila sa akin nung una. Nagbago sila simula noong piliin kong huwag kaming tumira sa bahay nila at nangupahan lang kami ni Charlie sa San Marcelino. Para daw kasing kinuha ko na ng tuluyan si Charlie mula sa kanila. Si Lian, na bunsong kapatid ni Charlie, napilitan pang maghinto ng pag-aaral dahil dati ay pinag-aaral siya ng asawa ko. Hindi naman daw talaga inaasahan ni Charlie na sobrang magastos pala ang magkapamilya kasi ang dami naming binabayaran buwan-buwan. Upa sa bahay, tubig, kuryente, siya lang ang nagtatrabaho noon dahil may alaga nga akong baby. Kung ano-anong chismis ang nakakarating sa akin na pinapakalat ng biyanan ko at panganay na kapatid ng asawa ko. Hindi naman totoo at hindi ako apektado, Kuya Bono, dahil kilala ko ang sarili ko. Kahit pangit ako, hindi pangit ang pagkatao ko. Yun yung katotohanan doon. Pangit ang panlabas ko pero sa likod na mukha ko ay ang totoong kagandahan ko. Charot. Hindi ko pinatulan ng galit ng biyanan ko at ang panganay na kapatid ng asawa ko, pero hindi rin talaga ako pumayag na lumipat kami sa kanila. Marami kasi sila, Kuya Bono, at masikip ang bahay nila, tapos makikisiksik pa ba kami? Ang ginawa ko, Kuya Bono, noong 2 years old na si Richie, anak namin ni Charlie, nag-abroad ako. Nagpakumbaba ako sa biyanan ko at nakisuyong alagaan nila si Richie para kapag nasa abroad na ako ay makakapag-aral na ulit si Lian na bunsong kapatid ng asawa ko. Pumayag naman si Kuya Bono pero nakasimangot kasi ang biyanan ko noon. Kaya nagdalawang isip pa nga ako na iwan ang anak ko sa kanila kasi iniisip kong baka pabayaan nila. Yun kasi ang pinakaayaw kong mangyari sa anak ko, Kuya Bono. Yung mapabayaan siya gaya ng pagpapabaya sa akin ng magulang ko. Kaso si Lian, nakita kong mahal na mahal niya ang pamangkin niya. Kaya nagtiwala na lang ako. Kuwait ang unang destino ko. Naka3 taon ako doon. Umuwi lang ako noong mag-graduate na si Lian. Pag uwi ko, nabuntis ulit ako ng anak at noong 2 years old na ulit ang anak kong si Ria, umabroad na naman ako sa Saudi naman. Natapos ko ang kontrata ko, umuwi na naman ako para magpabuntis ulit, mga anak, and after 3 years, abroad na naman para magkaroon na kami ng bahay ni Charlie. Dito na ako sa Hong Kong napunta. Itong employer ko ngayon ay pangalawa ko na dito sa Hong Kong. Nung matapos yung una, nagbakasyon lang ako ng 3 months, balik ulit sa ibang amo naman at dito, swerteng-swerte ako. Yes, masungit at may kaartehan ang amo kong babae, pero lagi naman siyang wala. Tsaka sanay na akong mga muhan, Kuya Bono. Sa Middle East nga, sobrang pagtitiis ang ginawa ko sa mga amo kong Arabyana. Yung sa Saudi, alam mo bang ako pa ang nag-aahit sa buhok ng amo kong babae, buhok niya sa ibaba. Okay lang, walang personalan, trabaho lang.
At may extra naman kasing bayad yon. At itong amo kong lalaki nga dito sa Hong Kong ay Amerikano, napakabait naman, at pati ang mga anak nila. Pasalamat ako't sa ama nila sila nagmana at hindi sa kanilang Chinese na ina. Makakasundo ko sila, Kuya Bono, at mahal na mahal nila ako. Nung magbakasyon nga ako dyan sa Pilipinas last December, sobrang iyak ng dalawang bata. At pagbalik ko naman, halos hindi ako makahinga sa higpit ng mga yakap nila. Mula nung mag-Hong Kong ako, nung una pa lang ay nakiuso na rin ako sa social media. At natagpuan ako ni Desiree na nandito rin pala sa Hong Kong at halos magkapit bahay lang kami. Siya yung nag-iisang kaibigan kong dati ay may kaya sa Isabela. Hindi rin siya sinuwerte sa lalaki. Single mom siya. At gaya ng dati ay napaka-chikadora pa rin. At siya yung perpektong halimbawa ng isang marites. Naghiwalay kami ni Desiree nung magpunta ako ng Cavite. 2 taon kaming walang communication noon, pero nung makapagtrabaho na ako, nakabili ako ng mumurahing cellphone at nagkakatext at nagkakatawagan na kami ni Desiree. Pero nung malipat ako ng Zambales, natigil ang communication namin dahil nagka-problema daw siya sa lalaki. Pero at least ngayon, Kuya Bono, okay na siya. Naka-move on na at tanggap na daw niyang sila na lang ng anak niya ang magmamahalan habang buhay. Yung kanyang anak daw ang dahilan kung bakit gustong-gusto pa niyang mabuhay. May mga chismis, Kuya Bono, na may babae ang asawa ko. Unang chismis na dumating sa akin, nakita daw sila patungong hotel. Kinausap ko agad si Chardy tungkol sa chismis na yon. Nag-deny naman siya. Hindi raw yun totoo kahit ma-deadball daw siya. Sabi ko, okay. Inaalam ko lang kung totoo talaga. At kung totoo man, Chardy, gusto kong malaman mo na handa ako. Hindi ako takot mawalan ng asawa. Kaya kong buhayin ang mga anak ko. Hindi sa nagyayabang ako, Kuya Bono, pero sapat na sina Desiree at Tita Hilda na magsilbing inspirasyon ko. Kinakaya nilang buhayin at bigyan ng magandang bukas sa mga anak nila. Kaya ko rin siyempre. Isa pa, hindi ko talaga pahahalagaan ang sino mang lalaki na sa kabila ng pagiging tapat, mabait at masikap kong asawa ay lolokohin pa ako. Bakit ko naman panghihinayangan ng taong sasaktan lang ako at magpapabigat lang sa mundo ko? Oo, mahal ko ang asawa ko, pero sa pagkakataong mapatunayan kong pinagtataksilan talaga niya ako, hindi ako magdadalawang isip na tuluyang ibigay sa kanya ang kalayaang dumihan pa ang pagkatao niya. Pero chismis pa lang naman yun at hindi ako nag-e-effort sa ngayon na patunayan kung totoo yun o hindi. Ayoko kasi nang nag-o-overthink ako, Kuya Bono. At busy ako sa magagandang bagay at ayokong maglaan ng oras para sa pangit na bagay. Pangit na nga ako, papapangitin ko pa ba ang damdamin ko? Hindi na, uy. Basta ako, nag-iipon, nagsusustento sa mga anak ko at sa nag-iisang kapatid kong si Hilfred. Si Mama, hindi ko na alam kung nasaan siya. Huling balita ko, nakalaya naman siya sa kulungan, pero hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang pangit kasi ng ugali niya, Kuya Bono. Saan ka nakakita ng ina na nagpabaya sa anak niya? Nag-iisa pa naman. Sabi nila, swerte daw ang mga solong anak. Paano naman ako? Sabihin nyo ng pangit ang ugali ko dahil sa opinion ko tungkol sa aking ina, pero sa lahat ng tao, siya talaga ang kahit katiting ay ayokong panggayahan. Oo, iniiwan ko din ang mga anak ko.
Pero para yon sa ikagaganda ng buhay nila. Kung malaki lang ba ang sweldo ng asawa ko, hindi naman ako a-abroad sana. Pero talagang hindi kasya, Kuya Bono, kaya gaya ng iba pang bayaning OFW ay nagsasakripisyo din ako. Maghapong trabaho, kinakaya, Kuya Bono. At sa totoo lang, ang laki ng naitutulong mo sa akin. Kasi kapag nakikinig ako sa'yo, hindi ko namamalayan ng oras at ang dami kong natatapos sa trabaho. Kaya't sana, Kuya Bono, ay hindi mapagsawaan ang magbasa ng mga kwento namin kung sakaling mabasa mo rin itong kwento ko. Maraming salamat na agad. Magpapadala sana ako ng picture ko, kaya lang naisip kong huwag na lang. Besides ay alam ko namang hindi nyo ako hahangaan sa panlabas na anyo ko lang. At kung hahangaan nyo man ako ay mas gusto kong yung kagandahan ko na lang sa likod ng pangit kong mukha. At kung ano man ang narinig nyo mga pinagdaanan ko, kahit papano ay hinahangad kong sana ay na-inspire din kayo. Hanggang dito na lang at muli, maraming salamat. Nagmamahal, Willani. Good morning, yesterday. You wake up and time has slipped away, and suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter and the tears, the shadows of misty yesteryears, the good times and the bad you've seen, and all the others in between? Remember, do you remember the times of your life? Reach out for the joy and the sorrow, put them away in your mind. The memories of time